Mga kapuso, patuloy pong pinaghahanap si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa kanyang koneksyon umano sa mga ilegal na pogo. At para sa update mga kapanayam natin, si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Marie Zumali po ito. Live po tayo sa unang balita. Good morning, Marie, at good morning sa inyong mga taga-subaybay. Alright, una po sa lahat, sir, sabi niyo po nitong Sabado, posibleng sa Golden Triangle region ng Southeast Asia papunta si Alice Guo, partikular sa Cambodia. Ano po ang mga indikasyon na doon nga siya papunta? Sa aming matagal na pag-iimbestiga po kasi dito sa mga business interest ng mga guwo, ay nakita po namin na meron silang gambling interest, particularly sa Cambodia. Kaya ang pinangangambahan namin ay baka doon po siya papunta. So, that's one of the biggest leads na nakukuha po namin kasi we're fairly confident na hindi po ito papasok ng mainland China sapagkat meron na tayo naging pakikipag-ugnayan sa authorities ng bansang iyon and they're interested to investigate her also. Gawa ng illegal nga po ang gambling doon sa bansang yun. So, makakagalaw pa po ba siya ng malaya kahit nakatimbre na siya sa mga otoridad sa ibang bansa? So far ngayon, nakatimbre na po siya dito sa mga counterparts natin sa Southeast Asia. Primarily ngayon, nandyan siya sa Batam, Indonesia at maliwanag naman ang pagkipag-ugnayan natin sa mga authorities sa lugar na yon. Nandun pa rin po siya, hindi pa po siya lumalabas. As to the legality of it, technically, yes. Kasi wala pa hong arrest warrants or anything na meron laban dito kay Alice Guo. Meron pa lamang tayo ay mga immigration mission orders and it would depend with the authorities of Indonesia kung pwede nilang implement yun within domicile kung saan po siya nagtatago. Ano po yung nangyari na doon sa pagkakansela o yung request para makansela yung kanilang mga passport? With regards to the cancellation of her passports po, according nga po doon kay Secretary of Justice Boying Rimulya, it cannot be done summarily kasi it has to go through a legal process. Una po yun, kinakailangan magkaroon na ng resolusyon yung Regional Trial Court sa Tarlac kung saan ipinail yung cancellation ng kanyang Certificate of Live Birth. Kasi if and only then, if we could cancel that particular COLV or Certificate of Live Birth, that would be the basis of the cancellation of the passport. May binabanggit po kayo kanina, sir, na may mga business interests itong sina Go, yung pamilya Go doon sa Cambodia. Ano po kaya yung pakay niya roon at talagang magmumukha bang parang very willing yung kanyang mga otoridad doon na matulungan siya kapag pupunta siya doon? Now, we wouldn't know as to the willingness of the Cambodian authorities kasi, well, in the first place, wala pa naman ho talagang international arrest warrant with regards to Alice Guo kasi wala pang resolution yung Department of Justice as to the cases that we have filed against her and her co-conspirators dito sa Pilipinas. So, as to the business interest that they have in Cambodia, that's basically gambling pa rin po. It's an offshore gaming operation. Alright. Ano po yung dahilan bakit tila hirap po ba yung mga otoridad sa paghahanap kay Alice Guo? Ito, may binabanggit po kayo na dahil wala pa siyang mga kaso. Pero nakatulong din po ba na marami siyang koneksyon sa mga iba't ibang bansa, particular dun sa sinasabi niyong Golden Triangle region sa Southeast Asia? Opo, malawak po yung network na kinakabilangan nitong si Alice Guo. For one, tinutulungan po siya ng kanyang business partners, si Xiang Ji at saka si Duaren Wu. And the fact that Duaren Wu and Xiang Ji are helping her points to the fact, supports the argument na talagang iisa lang ang criminal organization na may hawak noong Bamban at saka yung POAC ng mga Pogo. So these two Pogos are interconnected. Now, second, may mga tulong rin kasi sila matatanggap sa iba pa mga criminal organizations. Alam naman ng lahat na yung triad ay meron ding business interest dito sa mga Pogo na kinabibilangan nitong grupo ng mga guwo. Now, third, because of the network that she has been able to develop together with her family and her cohorts dito sa Pilipinas in the past 5 to 7 years,
she's already developed a good number of friends, network connections among private individuals and maybe possibly among public officials also. So this may be causing some problems for us. Kaya nga po, ang Pangulo ay naglabas na ng pahayag na kinakailangan magkaroon ng thorough investigation as to the possible complicity of other individuals doon sa kanyang pagtakas. Sino po, anong ahensyang nakikita ninyong tumulong kay Go para makalabas siya gamit yung mga backdoor exits or channels? Now, that would be unfair to provide some conjectures at this point, given that there are no solid evidence, no, as to who or as to who are the individuals who help her or sino yung mga ahensya na tumulong sa kanya kung meron man. Pero So, definitely kinakailangan may tumulong. Definitely may mga tumulong dito, mga private individuals or posibleng mga government officials po, or current or previous, no. So kasi napakalawak po napaka-complicated po nung kanyang ginawang pagtakas. Obviously hindi po siya nakatakas gamit the immigration legal proceedings po kasi hindi po nakita sa mga passenger manifest ng eroplano, hindi rin siya nakita sa passenger manifest sa mga barko, commercial vessels, or whatsoever. So obviously, she went through a different process, posibleng sa backdoor, pwedeng dito sa Western Cape of Luzon, Northern Cape of Luzon. And that can only be precipitated, made possible by people who have access to government mechanisms po. Pero sir, ito pong mga tumulong na ito ay subject din ng inyong investigasyon at kasama rin po ba sila sa mga kakasuhan nyo kung sakasakali? Kung sakasakali po na maging solid ang ebidensya laban sa mga taong nakita po namin, makakasuhan po yun, siyempre. Pero at this point, bagamat yung mga leads kami, may mga litrato kami ng mga taong posibleng tumulong sa kanya, this remains conjectures at this point until mabuo po yung solid evidence laban sa kanila. Alright, maraming salamat po, PAOK spokesperson Winston Casio, sa inyo pong panahon. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Marie. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.